Dear Lady Love TV, Saved and Trapped by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Buksan niyo to. Salita ng mga braso ni Pia sa pagpukpok sa makapal na pinto ng comfort room. Ano ba? Hindi ako pwedeng magtagal dito. May exam pa ako kaya buksan niyo ang pinto. Pasaway kayo. Kung gaano katinis ang boses niya na halos pumunit na sa kanyang lalamunan, ay ganoon naman kalakas ang tawanan ng mga babae sa kabilang bahagi ng pinto. Halata sa mga ito na nasisiyahan sa kanyang kalagayan. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Pahalakhak na sabi ng babae na nasa kabila. I told you to get away, pero hindi ka nakinig. Nakialam ka pa rin kaya yan ang napapala ng mga katulad mo masyadong pabida. Disturbing laughters vibrated through the door. Samantalang si Pia naman ay napaatras ng ilang hakbang sa pintuan. Mangiyak-ngiyak siyang sumulyap sa kanyang relos at lalong dumagundong ang kanyang puso na makitang 8 minuto na lang bago ang takdang oras ng kanyang klase, ng kanyang exam actually. Kung hindi niya ito makukuha, katapusan niya na. Mabuti sana kung maluwag ang kanilang professor. Ang problema ay isa ito sa pinakamabagsik na guro sa kanilang university. What will I do? I'm so dead. Hindi ako pwedeng bumagsak. Ano na lang sasabihin nila mom at dad? Nagpahid siya ng mga luha at bumaling sa mga bintana. Tumakbo siya rito at dumungaw. She gulped hard. Ang mga bintana na lamang sana ang tanging lagusan palabas ng banyo. Ngunit batid niyang hindi siya mabubuhay kapag doon dumaan dahil nasa 3rd floor sila. Oh Lord, please help me. She sprinted back towards the door. Desperada na kung desperada, pero wala siyang ibang naisip kundi ang makiusap sa mga babaeng yon na tila pinaglihin ng kanilang mga magulang sa mga kontrabida sa telebisyon. Okay, sorry na. Dinig niya ang pagpiyok sa kanyang tinig. Kahit batid niya nakakandado ito ay pinipihit pa rin niya ang doorknob. Kasalanan ko na. Hindi ako dapat nakailam sa inyo. Kaya please, let me out of here. Sorry is not enough, poor girl. Saad ng babae sa kabila. You need to do something for me para patawarin kita. Is that okay with you? At ano na naman yun? Pia squeaked like a mouse. Goodness gracious. Hindi siya makapaniwala na sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay ay nakikipag-bargain siya sa mga witch. Sabihin mo na para makalabas na ako rito. Muli siyang sumuliyap sa kanyang orasan. Nalaki ang kanyang mga mata nang natamaan na lamang ng 5 minuto. Pikit mata siyang napahampas sa pinto. Fine, I'll do anything what you say. Basta palabasin niyo ako dito. Open that door. Makailang beses na kumurap-kurap si Pia nang makarinig ng ibang boses mula sa labas ng pinto. It wasn't one of the girls. It wasn't even a female voice. Buo at malalim ang tinig na iyon na wari sumasadsad sa lalamunan. Ang sabi ko, buksan niyo ang pinto na yan. The male voice ordered. Lalong lumakas ang authority nito dahil sa timbre at diin. Eh di ikaw magbukas kung gusto mo. Let's go, Samantha. Balikan na lang natin siya. Oo nga, tara na at baka tayo naman ang bumagsak. Fine, let's go. Dinig ni Pia ang papalayong mga tinig na may mga bahid na pagkataranta. Ilang saglit pa at napasinghap siya nang bumukas ang pinto. Inihag nito ang isang matangkad na lalaki. Are you okay, miss? Dahil nakapantay lamang ang kanyang mukha ang malapad nitong dibdib, dahan-dahan tumingala si Pia. Ilang segundo rin siyang natulala dahil hindi maikakaila na may itsura ito. Eyes were brown and gazed like a fierce warrior. Hair was short and messy. His jawline was wide and strong. Nagkamali siya. Hindi lang ito may itsura kundi ubod ng gwapo. Parang isa ito sa mga modelo ng signature shirts na nakikita niya sa billboards. Why aren't you speaking? Hindi ka naman siguro mute dahil narinig pa kitang nagsisisigaw kanina. Pia blinked again, pulling herself back to reality. Ha? Okay ka lang ba? This time, the stranger guy didn't wait for her to respond dahil napansin nito ang namumulang mga palad ng dalagita. Oh no, miss. I think we should go to the clinic. Namamaga ang kamay mo. What? Dahan-dahang bumaba ang paningin ni Pia sa magkahawak nilang mga kamay. Doon niya napansing namumula mga palad niya na tila kamatis. Gayunman, hindi siya nakaramdam ng kirot dahil mas pansin niya ang pagkakalapat ng kanilang mga kamay. Her hands just fitted so right in her large hand. Come with me. Dadalhin kita sa klinik at baka may pilay na mga kamay mo. Ire-report ko na rin sa mga estudyanteng iyon ng good time sa'yo. Pia gasped when the strange young man grabbed her arm. Doon din siya tila natauhan. Klinik? Hindi.
Kung may dapat akong puntahan ngayon, hindi yun sa klinik kundi sa klase ko. Nakakailang hakbang na sila palabas ng pasilyong iyon nang hilahin ni Pia ang braso sa lalaki. Dahil sa pagtataka, ikunot no itong napahinto at bumaling sa kanya. Why did you stop? Hindi ka rin ba makalakad? Gusto mo bang kargahin na lang kita? No, Pia cried as she stepped back. No, what do you mean no? Mabilis na umiling-iling ang dalagita. I need to go. Okay, but wait, what's your name again? Pia sprinted like a cheetah away from him. Goodness, 3 minutes na lang at katapusan na ng kanyang mundo. Pakiramdam niya ay may bomba na sasabog kapag hindi siya nakaabot sa takdang oras. 50 seconds left. At tanaw na niya ang kanyang classroom. Pero sa pagkakataong ito, mas mukhang finish line ng marathon ang tingin niya rito kaysa sa pinto nito. Lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo nang tumambad ang malaking figura ng kanilang professor. Natanaw na niya nito at pinanliitan pa siya ng mga mata. Ngunit imbis na hintayin siya ay humawak na ito sa doorknob ng pinto upang isara ang classroom para sa pagsisimula ng exam. Ma'am, sandali po. You are too early for the next class, Pia. The next thing she knew, sarado na ang pinto. Ngunit nakaupo na rin siya sa kanyang pwesto. Abot-abot ang kanyang paghinga habang pinapahid ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ngayon lang siya tumakbo na tila si Tasmanian Devil. Pero nagpapasalamat pa rin siya at nakaabot sa takdang oras. Tumikhim ang guro at nilapag sa unang row ang bundle ng test papers. Get one and pass to your left. Once na may papel na kayo, pwede nang magsagot. At bawal magsalita. Understood? Humihingal pa rin si Pia nang kalabitin siya ng kanyang katabi. Nalingunin siya nito, iniabot ang test questionnaire. Uy, saan ka ba nang galing, Pia? Bakit ang tagal mo? Samantalang nakita kita na maaga ka nang pumasok Marami bang pinagawa si sir? Pabulong ang pagkakatanong niya ngunit madiin. Pasimpleng sumulyap si Pia sa professor. Saka siya bumulong pabalik sa katabi. Inilapit pa niya ang mukha sa tenga nito. Mahabang kwento. Mamaya ko nasasabihin sa iyo pagkatapos ng klase. She whispered under her breath. Bumuka ang bibig ng kaibigan upang magtanong pero inagapan niya ito nang magsenya siya ng quiet. Sabay, shh. Marahang tumango na lang ang kaibigan at yumuko na rin sa sarili niyang papel. Kahit ilang minuto na ang nakaraan ay mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Pia. Hindi ito dahil sa mga tanong sa exam. In fact, wala pa siyang nadaraanan na hindi niya alam sagutin. Ngunit tila ligalig pa rin siya hanggang ngayon ay dahil sumasagi pa rin sa isip niya ang nangyari kanina. Paano na lang kung hindi ako nakaabot? Sino ba kasi ang babaeng yun na napakabuli? At sino naman ang lalaking yun na nag-save sa kanya at naging superhero? Tumigil sa huling katanungan ng kanyang atensyon. She was sorry because she walked away from him without thanking him properly. Samantalang kung hindi dahil sa lalaking iyon ay hindi na siya makakapag-exam. Sana ay makita ko pa siya. Pero paano? Hindi naman siya mukhang estudyante rito. After solving the equation in the second page of her paper, saka nag-flash sa kanyang isipin ang suot na lalaking nagligtas sa kanya. May logo iyon ng kanilang university, pero kulay itim ang damit. So it means dito rin siya nag-aaral pero nasa college na siya. Hindi siya maaaring magkamali since his chest was the first thing she noticed. Naroon sa parteng iyon ang logo ng college department ng kanilang university. Ano naman kaya ang ginagawa niya sa high school building? Nagkibit-balikat na lamang siya sa sariling tanong. Ang mahalaga ay naroon ito sa pagkakataong kinakailangan niya. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa itsura nito. Kahit seryoso ang mukha ay napakagwapo. At kahit iyon ang unang beses nilang magkita, pakiramdam niya may connection sila sa isa't isa. He looked familiar. So familiar. Hoy Pia, bakit ngumingiti-ngiti ka riyan? Pabulong na tanong na naman ni Dahlia. Ang hirap-hirap ng exam tapos masaya ka pa? Sana all nadadalian. Pasimpleng kumiling lamang si Pia sa katabi. Her eyes were wide, cheeks were red. Hindi niya ma-imagine ang itsura niya habang iniisip ang lalaking iyon. Paniguradong mukha siyang tanga. Ano ka ba? Ang hirap kaya ng exam? Aniya at mabilis na yumuko sa papel niya. Mahirap na kung mahuhuli sila ng professor at mapalabas ng wala sa oras. Ayaw niya mabaliwala ang pagtatanggol sa kanya ng estrangherong tagapagligtas niya. Ano ba yan? Bakit hindi ko na siya makalimutan? She sighed and shook her head. Tila hirap na hirap siyang sagutin ang questionnaire. Pero ang totoo ay nagko-compute na siya ng solution sa ikatlong katanungan sa pangatlong pahina. Hanggang sa makalipas ng 10 minuto ay tumayo na siya upang ilapag sa mesa ng professor ang kanyang papel. Finish na po ako, ma'am. Pinahahapiyawan ng guro ang papel ni Pia, saka tumango ito.
Hindi na nabibigla ang kanilang professor dahil kadalasan ay siya talaga ang isa sa mga unang nagpapasa ng papel. Sige. Good. You may get back to your seat. Pero hindi ka pa rin pwede magsalita at humawak ng cellphone. Paalala nito at inayos sa makapal na salamin. Okay po. Excuse me po, ma'am. Tumango siya sa guro at bumalik na sa kanyang upuan. Tatapik-tapik lang siya sa kanyang desk habang naghihintay ng oras. Ramdam niya sumusugyap sa kanya si Dahlia ngunit hindi niya ito nilingon. Dahil sa ayaw niyang pagsuspetsahan sila ng guro, kundi naglalaro pa rin sa isipan niya ang imahe ng lalaking yon. Naroon pa kaya siya? Aniya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay patuloy sa pagtapik sa kanyang desk. Animoy may invisible na piano na nakapatong roon. Imposible, hindi naman siya tatayo sa tapat ng banyo habang buhay. I'm sure wala na siya ron. Nang tumunog ang bell at tumabas ang guro ay saka nakahinga ng maluwag si Pia. Sa wakas ay nakaraos siya sa huling exam. Makakauwi na rin siya ng maaga at maghahanda para sa pagdating ng kanyang ninong at ninang. She was thrilled to imagine the gifts they were about to give her. Akmang tatayo siya ng tapikin ni Dahlia ang palikat niya. Huy, sandali Pia, may utang ka pa sakin. She tilted her head and frowned. Kailan ako umutang sa'yo? Natatawang inilapit lalo ni Dahlia ang upuan niya kay Pia. Yung mahabang kwento na binabanggit mo kanina, nakalimutan mo na ba? Pia pressed her lips tight together. Then she laughed awkwardly. Naalala mo pa pala yun? Oo kaya, nakakaintriga kasi. Ani Dahlia at nilapit na ang mukha sa kanya. Sa sobrang lapit ay mabibilang na ni Pia lahat ng mga nunal nito sa noo at pisngi. So ano na? Bakit na nalit? Parang hinahabol ng aso. Ano ba talaga nangyari kanina? Pia blinked twice and said, may nagkulong sa akin sa banyo. Dahlia's jaw dropped. Wait, what? Sino nagkulong sa'yo? Bakit? At paano ka nakalabas? Sasagot na sana si Pia nang biglang may bumato sa kanyang ulo. Hindi ito masakit dahil nilamukos na papel lang. Ngunit namula pa rin siya sa pagkairita. Why would someone do that inside their class? Mabilis niyang pinulot ang bola ng papel sa sahig at tumayo sa kanyang kinauupuan. Okay, sino bumato sa akin? Mahinahon niyang tanong habang iginagala ang paningin sa klase. Ang iba nga sa mga ito ay nakalabas na ng silid, pero may mga naiwan pa rin dahil abala sa pakikipagkwentuhan. Ang iba na may napalingon pa sa kanya. Sinong bumato sa akin? Hindi ba kayo marunong magtapon ng basura sa trash can? Ako, may problema ba? Pia glanced over her shoulder towards the source of the response. Ilang segundo niyang tinitigan ang grupo ng mga babae na nakaupo sa dulong row. Nang makilala niya ay nabitawan pa niya ang hawak na bola ng papel. Ikaw? Nagpalipat-lipat ang paningin ni Dahlia kay Pia at sa mga babaeng nagtatawanan sa huling hilera ng upuan. Kilala mo na pala siya, Pia. Bagong transfer siya rito. At sabi ni ma'am, anak daw siya ng guidance counselor. Si Sir Carl. Pia raised her head and took a deep breath. Oo, kilala ko siya. Siya lang naman yung nagkulong sa akin sa banyo. Kung minamalas nga naman, hindi akalain ni Pia na ang muling pagkikita nila ng babaeng bully ay doon pa mismo sa klase. Kaklase pala niya to. So, siya palang tinutukoy ni Sir Carl na anak nitong bagong transfer. Pailing-iling siya habang tinungo ang basurahan at hinulog ang bola ng papel. Nais niyang ibato ito pabalik kay Samantha. Ngunit ano ang susunod na mangyayari kung ibabalik niya ito? She sighed and looked at that girl. Sa susunod, matuto ka magtapon sa trash bin, okay? Kahit may janitor na pumapasok dito, wala sa mga kaklase ko ang nagkakalat. Anong sabi mo? Samantha gritted her teeth. Tumayo siya at nilapitan si Pia. At sino ka para pagsabihan ako ng dapat kong gawin? May tumulong lang sa'yo na makalabas matapang ka na. Hindi ka rin nagtatanda, no? Gusto mo sigurong hindi matahimik ang natitira mong months dito, ha? Bakit? Ano namang balak mo? Kabago-bago mo sa campus naghahasi ka ng lagim. Pinagsalikop ni Pia ang mga braso at taas noon tiningnan ang kaharap. Subukan mong manakit ulit. Kahit tatay mo pa si Sir Carl, hindi ako natatakot. Akala ko pa naman mabait ka. Pinagmamalaki ka pa naman niya. Yun pala, kabaligtaran ka ng ugali ng ama mo. Siguro, hindi ka niya napapagalitan, no? Doon nag-umpisa na magbulungan ng kanilang mga kaklase. Ang iba'y nagtatawanan pa. Si Dahlia ay hindi nakaimik. Samantala, si Trix na nakaupo sa unahan ay tila nanigas sa pwesto nito. Huwag mong isali sa usapan si Dad. You bitch. At bakit hindi? Anak ka ng guidance counselor, you are supposed to be a role model to all of us here. Pero unang salta mo pa lang, hinihiya mo na agad si Sir Carl. Sinabi na huwag mo siyang idadamay sa galit. Tinulak ni Samantha si Pia.
Pia, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Dahlia nang umupo siya sa tabi ng natumbang dalagita. Okay lang ako. Pinipilit ni Pia nang ngumiti sa kaibigan kahit bahagyang kumikirot ang kanyang likuran. Hindi biro ang tumama sa upuan. Iniindaman ng sakit nito. Tumayo siya na hindi nagpapaalalay kay Dahlia o sa iba pa niyang kaklase na lumapit din sa kanya. Matapos niya magpasalamat sa mga ito, bumaling siya kay Samantha na tila sinisilihan sa pamumula. Mahilig ka ba talagang manakit? Naging masaya ka ba kapag ginagawa mo yan? Alam mo ba na, biglang natigilan si Pia. Sumingit kasi sa mainit nilang komprontasyon ng tunog na nagriring niyang cellphone. She took a deep breath when she read the name of her father on the screen. Si Dad. Hayan, sige, magsumbong ka na. Pang-aasar ni Samantha at nag-back up din ng pang-aasar ng mga kabarkada nito. Huwag ka mag-alala, wala akong pagsasabihan. Ani Pia at kinuha ang bag sa upuan. Pero kung mananakit ka ulit ng iba, hindi ko gagawing magsawa na pagsabihan ka at dalhin ka sa office ng guidance counselor. Ninitian niya ang bully na kaklase at lumabas na. Kung gaano kasaya ang iba dahil sa wakas ay tapos na ang boring na klase. Si Yael ay nanatili lamang na nakasalampak sa kanyang upuan. At dahil wala nang matandang guro, ay itinaas niya mga binti sa mesa, katabi ng kanyang keyboard. By the way, she pressed his chin with his finger. Halatang malalim ang iniisip niya. Iyon nga lang, hindi ito tungkol sa iniwang activities sa kanila tungkol sa programming. Actually, he knew more than their textbook contained, or maybe more than his professor was teaching them. He could hack the school system if he wanted to. Para saan pat anak siya na isang computer genius at kasalukuyang CEO ng Flexicom, ang nangungunang IT company sa buong bansa. Ito nga rin ang pinakamalaking supplier ng hardware products sa Kamaynilaan. Kabilang na university niya yon. Yael sighed. Bumaba ang kamay niya sa keyboard at sinalat ang ibaba na parte nito kung saan nakaukit ang salitang Flexicom. Ngunit sa pagkakataong ito, mas laman ng kanyang isipan ang babaeng matapos niyang tulungan kanina ay tinakasan lamang siya. She didn't even manage to thank me. Are the girls in this school similar to her? Bahagya siyang natawa sa naisip. Ano naman kung tinakbuhan siya nito? Dahil ba kahit luhaan na ito ay maganda pa ring titigan ng mga mata? The girl had silvery gray eyes unlike those regular Pinay girls with black to dark brown eyes. Natutukso siya kaninang pahirin ng mga luha sa pisngi ng dalagita. Ngunit mas concerned siya sa mga kamay nito. Well, I hope she's okay now. Sa bilis niyang tumakbo mukhang hindi naman siya nasaktan. He thought. Maya-maya napangisi na naman siya. Funny, she's the first ever girl to run away from me. Literally. Sanay kasi siya na siya mismo ang tumatakbo palayo sa mga ito. Mabuti na lamang at nakauwi na sila sa bansa at hindi siya sinundan ng mga babaeng kanyang pinaasa doon sa New York. Pero ngayon nasa Pilipinas na siya katulad ng payo o warning ng kanyang dad ay dapat mas pagtuunan niya ng pansin ng pag-aaral. Ito ay dahil siya rin naman ang magmamana ng kumpanya nagmula pa sa kanyang lolo. Nakahanda na ang kanyang upuan sa administration office dahil sa susunod na taon ay makakagraduate na siya sa college. Speaking of his lolo, ito rin ang dahilan kung bakit siya biglang bumalik sa bansa. The old man was sick, and seriously sick. Hindi naman problema ang pampagamot. Gayunman tila pagod na ito at nais lamang maghintay na sunduin ng liwanag. Biglang nanlumo si Yael na sumagi sa isipan niya ang kalagayan ng kanyang lolo. Kailangan ko na palang umuwi. Dadalaw pala kami sa ospital. Akmang tatayo siya nang biglang may babaeng umupo sa bakanting pwesto sa tabi niya. Her hands had already landed on his arm, giving it a hard squeeze. Kunot noong binalingan niya ang babae. Yes? Malawak na ngumiti ang babae at pinamalas ang perpektong set ng mga ngipin niya. She was one of those brown-eyed ladies that he expected. Ngunit may kakaibang charm ang malagkit nitong pagtitig. It was intense and mesmerizing. I've been in this university since grade school, pero ngayon lang kita nakita. May I know your name, handsome? Imbis na sumagot ay tinitigan ni Yael ang kamay ng babae na ngayon ay nakapulupot na sa kanyang braso. Sigurado ba siyang pangalan ko lang ang gusto niyang kunin? Itiwan mo muna ako. The lady with thick lashes and bright red lips was taken off guard. Bahagyamang nadismaya ay pinipilit niyang muling ngumiti. Oh, sorry kung nabigla kita. Ganito lang talaga ako ka-friendly. I'm Venice, by the way. And you are? Inilahad niya ang kamay. Nagbuntong hininga ang binata. Yael, kahit napilitan ay tinanggap niya ang malambot na kamay nito. Ngunit mabilis din niya itong binawi at isinilid sa bulsa ng kanyang pants. Nice meeting you. But I have to go. Hindi pa man siya nakakapihit ay isang lalaki naman ang humarang sa kanya.
Humihingal ito habang tinatapik sa balikat ang dalaga nagpakilalang Venice. I think hindi pa sinasabi ni Venice kung bakit kanilapitan. Anang nakasalamin na lalaki. Simungot siyang sumuliyap sa dalaga sabay baling kay Yael. Hi, ako nga pala si Pete, assistant coach ng university. Gusto sana kitang imbitahan na sumali sa team namin. Sa tangkad mong yan, magandang asset ka. Have you been playing basketball in your previous school? Yael tilted his head. Mas nakuha ni Pete ang kanyang interes dahil sa alok nito. Oh, how she loved basketball. Bukod sa gaming, sure, I'm in. Alright, nakipag-fist bump pa si Pete sa kanya. Ngayon pa lang, nakikita ko magiging champion ng school natin sa darating na tournament. Ang mga kalaban natin ay mga taga-ibang universities sa Manila. Pero sa araw din ng intrams, gaganapin yon. Sabihin mo lang kung kailan ang practice, darating ako. Yael was so interested, pero hindi niya pinapahalata sa kanyang tinig. Nice, nakangising sabi ni Pete at muling bumaling kay Venice. Do your work, honey. I'm not your honey, ambisyoso. Venice rolled her eyes and pulled a little notebook from her handbag. Saka ngumiting muli kay Yael. Honey, I mean Yael, can I interview you for a while? Don't worry, para to sa profile mo for the team and not for my personal interest. She beamed sweetly. Bago sumagot ang binata, itinapik siya ni Pete sa balikat. Sige, maiwan ko na kayo ha. Si Venice na ang bahala sa'yo. Kumindat siya at umalis na kasama ang lalaking naka-jersey na naghihintay sa may pinto. Okay, let's start. Mabilis lang to. Venice cleared her throat and blinked her eyes sexily. What's your full name? Yael Rosal. 20 years old. 6 feet. Ani at biglang tumalikod upang damputin ang kaisa-isang notebook na dala niya sa klase. Then, he stormed out of the classroom, ignoring Venice who was calling from behind him. Hey, hindi pa ako tapos. Sige ka. Sasabihin kong huwag ka na lang isali kapag hindi ka bumalik. Bahala ka, he whispered. Masyadong maraming oras nang nasayang ko ngayong araw na to. He wasn't just thinking about how Venice was delaying her. Hindi man aminin, bahagyang nayayamot siya dahil sumagi na naman sa isip niya ang dalagitang ipinagtanggol niya nitong umaga. Kung bakit masyado siyang drawn dito ay hindi niya alam. Pero marahil ay nakikita niya ang dalagitang iyon sa kababata niyang nakidnap kasama niya 10 taon na ang nakaraan. Gustuhin man niyang damayin ito upang bumilis na makarecover, sakto namang isinama siya ng mga magulang niya sa ibang bansa. Pero ngayon nakabalik na siya ay gagawa siya ng paraan upang makitang muli ang kababata. Saan na kaya sila nakatira? Hindi na siya makapaghintay na makauwi. Magkulong sa kanyang silid at buksan ang kanyang laptop. Paniguradong may social media account ito. Ang problema hindi niya batid ang tunay na pangalan nito. Her mother's name was Pam and her father was Zach. Wala namang imposible. I'm sure makikita ko rin siya within this. Yael paused when he was about to approach his car on the parking area. Paano yung sa di kalayuan na hagip ng kanyang paningin ang figura ng dalagitang ipinagtanggol niya kanina. Kahit sa malayo ay halata niyang malumbay ang ekspresyon ng mukha nito. Ngunit agad nang umiti nang makasalubong ang isang matangkad na lalaki sa bayakap dito. Wait, I know him. Humakbang pa si Yael habang kinikilala ang malaking lalaki. Doon niya napagtanto kung sino ito. That's right. He is Tito Zach, Dad's best friend. Muli siyang tumingin sa dalagitang kaakbay ng kanyang tito at biglang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Pia? Ibig sabihin yung girl na kinulong kanina sa banyo ay walang iba kundi siya. Masaya niyang namukhaan ng kababata, kaya hindi na siya nag-aksaya ng pagkakataon at lumakad papunta rito. Ngunit sumakay na si Pia sa kotse at ilang sandali lang ay papalayo na ito. Worried to lose her again, Yael quickly slid inside his car, twisted the key in the ignition and followed the SUV where Pia was. Matyaga niya itong sinundan kahit na ilang beses lumiko sa highway. Ang balak niya ay businahan ng nagdadrive kapag malapit na siyang dumikit. Ngunit akmang tapatan na siya ng bintana nito nang maabutan siya ng traffic light sa intersection. Tuloy, muling nakalayo ang sasakyan hanggang sa mawala sa kanyang paningin. He lost her again. Damn it. Bulong niya at hinampas ang steering wheel. Nasita pa siya ng katabing sasakyan nang umalingaw-ngaw ang kanyang busina. He decided to go home. Pagbungad pa lang niya, sa salay na tamaan niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap at magkahawak ang mga kamay. It had been years, pero hanggang ngayon ay halata niya ang pagkasweet ng mga ito sa isa't isa. Bagay na lubos niyang ipinagpapasalamat. Hindi katulad ng iba niyang mga kaibigan sa abroad na kung hindi may kabit ang isang magulang ay broken family naman. Oh hi, son, bati ng kanyang ina. Kahit nalagpas na siya sa pagiging teen ay niyayakap pa rin siya nito na parang paslit.
Gayunman, hinayaan na lamang niyang basta huwag na lamang may makakitang ibang tao. Nakakahiya. Mom, humihingal na bulong ni Yael. I saw her. Kumunot ang noon ng kanyang ina, ngunit nakangiti pa rin. At sino naman nakita mo? Teka, bakit parang pagod na pagod ka? Parang may humabol sa'yo. It was the other way around, Mom. Ako ang may hinahabol pero hindi ko naabutan. It was Pia. I saw her. Dahil sa same university din siya nag-aaral. Yael panted. Nagpalipat-lipat ang paningin niya sa mga magulang. Pero hindi ko alam exactly ang classroom niya. At sa labas nakita ko rin siya with Tito Zach. Oh really? Tumayo ang kanyang dad at lumapit din sa kanya. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita ang mga pamilya niya. But it seems like they're doing great. Ako nga rin, namiss ko na rin si Pam. At dahil dyan, kaya tinawagan ko siya ulit. Masiglang sabi ng kanyang ina. At ano naman ang sinabi mo sa kanila, Mom? Yael asked. By the way, can I have her number? Or Tito Zach's number? Mangungumusta lang naman. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang at bumaling sa kanya. No need, Yael, dahil bibisita tayo sa kanila ngayon.